Hello guys! So for this video, papakita ko lang kung paano gumawa ng AlphaList report using BIR app. So kung mapapansin nyo, so meron tayong updated AlphaList na ngayon. So which is 7.4. From 7.2, then 3, ang bago po natin is 7.4. Release yan nung May. This year, 2025. So, let's start. So ito no, the-download nyo lang. Meron akong record from last video ko. Lalagay nyo lang ng username at password. So, if kaka-download nyo lang to magdadirect yan sa withholding agent. So, yung withholding agent, yan po yung company details. Populate lang natin, RDO, TIN, then ito kung non or individual, like that. Then, yung details lang talaga, address, then registered name. Then, ito, napaka-importante yung signatory natin. Zip code, like that. Details lang talaga yan. And other one is TIN ID. Mapapansin nyo yung TIN ID. Diyan natin nilalagay yung mga employees. Isa-isa yan. Right? So, papakita ko lang din na meron akong data dito meron na akong data na no need na to use BIR app. So, meron na akong Excel file for that, for year-end. Lahat ng year-end report, nandito na siya. So, kung mapapansin nyo, ito na siya. So, if ever may YTD kayo, tapos employee details, copy-paste lang yan, then copy then paste lang yan, then makaka-generate na tayong report. Lahat ng report nandito. AlphaList Schedule 1, dot file, BR2316, Annex C, Annex F, like that. So, ito yan. Pag once na napapulate nyo na, papakita ko lang, no? So, lahat yan, generate nyo lang. Let's say ito, alphalist.file. So, ang bilis, no? Done lang. So, ito na, same lang din po yan sa AlphaRisk report. So, ang .file kasi dito, nandito po yan sa 1601C natin, sa data entry 7.4. Then, itong file na to, pwede kang mag-generate. Dito, generate. Then, ito, sa print, nakalagay, pag print naman is, ito naman yung AlphaRisk schedule natin. Papakita ko lang yan. Then, sa kabila naman, pag in-update natin, yung BIR 2316 naman yan. So, makikita mo, makakapag-generate ka ng BIR 2316. Mag-add ka lang ng employee, populate the data, you can download BIR 2316. Right? Pakita ko rin yan later on. Then, ito po, so makapag-generate ka na ng that file. So, just copy and paste. So, ito, meron na, itong data na to, na-save ko na yan dito, ito na siya. Ito yung .file natin. So, yun yung mga report natin kasi 1601C, Annex C, Annex F, yung .file. Itong .file yung sinesend natin sa BIR. Then, after that, kung mapapansin nyo, dalawa kasi yung app natin. Data entry at saka data validation. So, yung data entry, yan yung entry nyo, yung mga payroll, employee details, company details, lahat. Then, once na nakapag-download na kayo, meron ditong data validation. So, yung data validation nyo naman, so, hindi siya pwede dalawa, no? I-exit ko lang po. So, yung data validation nyo kasi, okay? Yung data validation, pag nakagawa na kayong .file, pwede nyo itong i-validate dito. So, may papakita niya na yung error. Lahat ng error papakita niya. So, ito, i-browse ko lang. Then, kukunin ko kung saan ko sinave yung .file ko na ginawa ko dito. Then, upload ko lang. Okay? Pag upload ko, then validate file. Kung mapapansin nyo ito, validate file. Then, select nyo lang para lang mag-validate natin yung data. Ay, ito. So, makapapansin nyo, meron daw akong error tatlo. So, yung withholding agent, mali. Tapos, yung character ng middle name ko is Enye. Tapos, yung valid character ulit sa item number 114 is naka-apostrophe. So, paano nyo makikita yan? Dito yan. So, sa ginawa ko, mag-add lang kayong +1 kasi nga, ito nga yung hindi nabibilang yung header. Dito kayo mag-start. So, ang sabi niya dito, item 100. So, item 101. So, hanapin yung item 101. So, ito siya. Ito row nyo. So, tanggalin yung E niya kasi sa that file, hindi pwede
special character. So, item number 15 yung apostrophe naman, dito yan. 114, so 115 yan. So, ito yung unil. Right? Tanggalin natin yan. So, yun lang. So, yung napapakita ko. So, proceed tayo sa data entry. Paano ba gamitin yung data entry? But, if you want this file, so PM lang ako. PM nyo lang ako. So, or pag may nagpapa-outsource kayo, so, outsourcing available po ako. So, 10 slot lang yung kailangan ko. Ay, hindi ko, may 3 slot na lang yung kailangan ko ngayon. Since 7 slot is, book na sa akin. Then, after that, dito na tayo sa data entry. So, data entry, kunin nyo lang sa BIR, makikita nyo how to download. Meron akong old videos dyan. Okay. Paano ba magpapulate ng data? TIN, withholding mo ta. Ito, RDO ng RDO code nyo. Then, TIN ID ng, edit ko lang. Ito, TIN ID ng, ng company. Tapos, may private dito in government. Tapos, line of business, kung ano po kayo, merchandising, like that. Kung ano po line of business nyo. Then, individual or non-individual. Kung individual, yan na, parang non-government yan. Then, itong registered name, yung registered name nyo lang. Then, if ever, individual naman yan, so yung name lalagay nyo dito, name nyo po. Then, ito, address natin, street, tapos lahat ng address lang yan. Then, zip code. So, importante ito. Yung province code or NCR like that. So, ito naman yung authorized signatory. Yung signatory yan, meaning, yan yung representative nyo sa BIR. Minsan, dalawa na lang, isa lang ginagamit nyo from SSS, PhilHealth, lahat ng signatory nyo. Pwede na dyan. So, ilalagay nyo lang employee name. Then, after that, sa baba, ano nyo lang, designation. Then, close ko lang since meron na ako. Sample lang naman yan. Then, yung tin library, yan yung information naman ni employee. So, hindi kayo makaka-add or hindi kayo makaka-populate ng data pag hindi nyo dinaanan to. So, kailangan yung daanan to. So, add nyo lang, tapos maglagay kayo ng tin, let's say 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. So, ito na yun, no? Mag-add lang ako ng notepad para yan, okay? Details ko yan. Tapos, ang pangalan nito is Bernard. Tapos, Justin. Tapos, yan, kahit hindi ko nalagyan or Muril. Okay? Then, after nyan yung address nyan, lalagay nyo lang yung, wait, nabura. Butas. Tapos, yung street address lang, Macopa. So, sample lang naman to. So, dito, Makati City, NCR, then 115. So, sample lang yan. Then, kung anong date of birth nyo, so 01, tapos let's say 2000. Okay, then save nyo lang. Pag nakasave na kayo, so exit nyo lang, magmawala ako ng sample, pwede na kayo sa 1601C. Isa-isa yan. Isa-isa nyo. Let's say meron kayong 200 employees. So, magdi-data entry kayo isa-isa. Right? Pero kung meron kayong Excel file, pwede nyo na nga itong gamitin eh. Pwede kayong ito, pag once na na-download nyo na yung that file, pwede nyo gamitin dito. Pwede nyo nang i-upload dito. So, dito, uploading lang yan. Hanapin niya. Pwede nyo hanapin yung file nyo. Ganyan. Since, yan, nagsasample eh. So, may mga 5 or 10 naman kayong employee. Madali lang. Ito lang gamitin nyo. Then, 1601 silang. Then, year 2025, tama to. Yung kung amendment yung gagawin nyo, since starting pa lang tayo, 0 lang yan. Then, okay na yan. So, add update lang tayo. So, yung add update sa unang page, mapapansin nyo may non-tax dito. So, pangalawang page natin is taxable naman. Then, na other items. So, papaliwanag ko kung ano yan. So, first, lagyan nyo muna ng employee. Add nyo muna pala. Then, add. Meron kung available na siya. Populated data. Kunin nyo lang yung TIN number. Once na linagay nyo yung TIN number niyan,
Papansin nyo, tab-tab nyo lang, magpapopulate na yung details na linagay nyo sa tin library kanina. So, ito yon, di ba? Ito yung linagay ko, Justin Bernabe, okay? Region, so, region ng employee. So, saan ba? Kahit na siya, kahit saan dyan, no? So, sample lang naman to. Then, ito, nationality, importante ito. So, tandaan natin, pag may null or hindi kayo na-fill upan, so, error yan ni DIR. So, unlike before, mga 7.1, 7.2, yung before na apps is hindi niya in-error. Ngayon, lahat, if may blank kayo, NA nyo. Pero pag wala, kaya importante yung separation, tingnan mo naka-NA. Kasi nga, hindi na pwede yung blank na yun. So, dapat meron. Okay? Then, regular or terminated na ba yan? Kung ano yung status ni employee. Then, after that yung employment date. So, let's say nag-start na, pag nag-start na siya from previous year, January nyo lang. January, then 2025. Then, importante yung end date. Pag terminated of the year 2025, right? Lalagay nyo yan, let's say, March 16, 2025. Or if natapos nyo naman yung buong taon, as is nyo yan na 12/31/2025. So, yan yon. So, importante rin yan. Dapat, if ever hindi pa yan separated, lagay nyo lang NA. Right? NA, so, or wala, if ever terminated na, resign, o since walang resign dito, terminated, resign. Dati walang resign yan. So, terminated, resign, isa lang yan. If yan, transfer or return, so, depende sa status na, reason of separation yan. So, ito naman, substitute filing, if ever si employee is kayo magpa-file, or nabuo niya naman yung payroll nyo, payroll niya or employed yan from January to natapos niyo naman buong taon, lalagay niyo lang yes. So ano ba nagiging cause, ano ba yung reason pag no ilalagay niyo? Pag no yan, meaning may other source of income siya, employee siya, tas may other source of income pa, or kaya ano siya, meron siyang two employer, resign siya, tas new hire sa inyo, so may mga previous income siya, like previous employer siya, so bibigyan kayo 2, 3, 1, 6, like that. So, yun lang nagiging cost ng no to. So, if ever isa lang employer niya, kahit kaka-hire niya lang ng middle of the year, yes na lang. Okay? Then, after that, kung mapapansin nyo, yung gross income, kung nakikita nyo ito, naka-bold siya, no? Yung mga gross income like that, huwag nyo nang lalagyan yan. So, dito lang po kayo mag-base. So, let's say, kuha ko ng data ko. Dito. Meron akong data dito. Ito, let's say, YTD ko to, no? So, ito wala akong nilagay na previous ER. So, magpo-proceed na ako sa present ER ko. So, present ER ko, 13-month and other benefits, ito yon. Okay? Dito ako sa second line. Second line ako maglalagay. Okay? Ay, shucks. Copy ko lang, then ito yon. Then, de minimis, meron ba akong de minimis? 32,000 de minimis. Then, salary in other forms. So, non-tax. So, merong salary and other, hindi, SSS, government statutory pala to. So, dito yan sa, ito. So, mali, de minimis ko is 33. Tapos, government, deduction ko yung mga SS PhilHealth pag-ibig nyo. Okay? Then, salary and other forms yan, 16,000. Yun yung meron kayong non-tax or taxable. So, ano ba yung mga salary in other forms? Yung mga maternity leave, non-tax compensation, like that. Ito yung ilalagay. Then, tab-tab nyo lang, yung total na, mapapansin nyo, yung total niya, tsaka dito. So, total niya. So, previous employer niya sa baba, ito, same lang din non-tax. Kung meron kayong BR 2316, ilalagay nyo dyan. Then, after that, ito na tayo, taxable naman tayo. So, present employer. So, ang taxable, ito naman siya. Ito yung taxable. So, yung basic wage natin, so yan yung total basic pay nyo, less government statutory. So, meaning, ang total basic niyan is, ito yan, 400,011. Kaso, nililess natin yung, bayad na kasi yan, nandito na yan, dito na natin sinasama. Right? So, nililess natin yung government stat natin.
dito. So, 38,000 lang ilalagay, ay 388,000 lang ilalagay natin. So, dito yan. Then after that, 13 month. So, meaning, kung mag 90K na, then excess. Lahat ng excess ng bonus natin, 13 month, 14 month, signing bonus, kung anong bonus pa yan. Dito yan. Dito yan sa taxable income column. Okay, salary and other forms. Let's say may mga allowance kayo. So, ilalagay din dyan mga sick leave like that. Yung VL na 10 up, dito rin yan, taxable. So, yan yung mga taxable income natin. Okay? Then, after that, mapapansin nyo, nakatotal na to. Hindi na kailangan calculate kasi nakatotal. Ito naman yung mga previous ER natin. So, ang total compensation natin from previous to parent, so ito yung total gross income nyo. Taxable income nyo. So, dapat bangga kayo dito. Kung mapapansin nyo, bangga ako. 472,000. Then, okay. Then, other items. Paano ba yung other items? So, kung mapapansin nyo yung net taxable income, ito yon. Then, ito yung tax due niya. Meaning, yung 400,000, pag kinumpute nyo yung tax due, ito yon. Pero, syempre, meron kang binabayaran from January to November. Kasi ito, nagpa-final tax ka na eh. Nag-annualize tax ka na ng December. So, ilalagay nyo dito yung from January to December. Tapos, yung paid in the December nyo, ito yung lalabas. So, magpapopulate na yan ng kusa. Okay? Let's say, ang from January to December ko is 20,000 from recent employer. So, ilan na lang ilan na lang babayaran ko ng December sa final run ng tax realization? 16,000. Then yung total with all in tax adjustment, yan yun, equal to tax due yan. Okay? Ah, uy, na ano ako. Edit ko ulit ha, para pakita ko lang. So, next example pa tayo. Then, dito na, gawin ko actual. No? So, ito na yan. Then, save ko lang. After save mo, pwede ka na mag-generate ng BRR 2316. Okay? Okay? So, papakita ko lang sa other items. So, other items, if ever lumagpas ka sa tax due mo, i-refund yan. Mapupunta sa tax refund. Let's say, since 36% start natin, lagyan natin ng 40,000 para may 3,000 mahigit na tax refund. Mapapansin nyo, dito siya sa over withheld. Right? Dito yan, pag ginawa mo yan dito, sa January to November, okay, nilagay mo, dito yung mapupunta sa over withheld. Pag 20,000 lang, ito yung kaninang inano na, dito yan sa tax in December, yung payment. Meaning, ito, payables, dito refunded. Right? Pero pag sinakto mo yan, meron ka, binayaran mo na siya, zero na yan. Okay? Pero yung withheld adjustment nyo is equal to tax due. So, yan. After yan, pag na-save nyo na, pwede kayo mag-generate ng 2316. Okay, ito na yung 2316 mo. Okay, nagpapapulik na kusa. Ito na yan, pop up yan. Ito yung pangalan, lahat ng details na pinilipan nyo, ito na yun. Then after nyan, pag in-exit nyo, dito nyo ma-generate yung dot file. Dito. So, ano ko lang to. Generate file. Sa please schedule muna tayo. Nandito yan, pwede nyo i-print. So, napaka-importante nito. So, print nyo lang. Ito yung alpha list schedule natin. Papakita nyo yung mga employer at saka employer details. Then, earnings. Yan. Ito na siya. Ganito yung alpha list schedule natin. Expert file. Pwede nyo gamitin sa validation nyo. Okay? So, kung madami kayo ng 100, 200, isa-isa nyo ipapopulate. Then, lalabas yan. So, back ko lang. Then, kung gusto niyo ng 16 over c.file, ito na yan. Save. So, you can see, lalabas na yung pop-up. Ito na yun. Ito na yung .file. Same lang yung kaninang ginawa ko. Same lang yan. Paglalabas yan. Ito, pwede nyo i-validate. Kasi pag may mali dyan, makikita naman yan data validation. Okay? After that, I think yun na. So, once na nakapag-generate kayo yung .file, pumunta lang kayo sa data validation nyo. Okay? Data validation nyo. Dito,
Data entry, meaning i-entry nyo yung mga, ano, yung mga data, employee, employer, lahat ng data YTD nyo, ito na yon. Pero pag once na done na kayo, nakapag-generate na kayo ng .12, ito na yung gagamitin nyo. So, hindi sabay pala, no? Hindi, kailangan i-delete nyo muna yung isa. So, hindi niya kayo allow ng dalawa. Okay? Then, after that, ito, data validation. Then, i-upload nyo lang yung ginawa nyong 1601C file. Ito yung ginawa ko. So, madami to. Okay? So, yun nga, meron akong dalawang error. Para maayos yan, siyempre, ayusin nyo dito sa entry nyo. Okay? Pag may question kayo regarding alpha list or anything, tax analyzation, then ping me up. So, ito, available to. Even 2316 kaya nito in just one click. So, I have that. Okay? Thank you. Thank you, guys.